Hello po sa ating lahat. Magbigay lang tayo ng kaunting reaction ukol dito sa nangyayari sa West Philippines. Sa palagay ko, it's a simple situation. Ngunit parang mahirap maintindi, parang mahirap magets ng mga ibang Pilipino at mga ibang nakakataas na official natin. Okay? Tulad ni Senator Padilla. Okay, ganito yung situation. Yung doon sa pinagawang lupa ay pinagawang area ng Pilipinas at saka China, maliwanag na yan ay bahagi ng Philippine territory. So therefore, yan ay nasa ilalim ng sovereignty ng Pilipinas. Ngunit nandiyan ang mga Chino. Kaya talagang dapat ipagtanggol natin yan. Tingnan natin yung international law. Sinasabi niya na yung mga dagat na within the 200 miles from the coast ay bahagi ng teritoryo yan ng bansa na angkos ay kanya, no? Okay. Ngayon, yung Ayungin Shoal na yan ay walang 120 miles ang distance sa coast ng Pilipinas. So, therefore, talagang na Philippine pag-aari ng Pilipinas. Kasi 120 lang na naman ang distance. So in fact, yung pag-aari ng Pilipinas dapat hanggang doon sa 200 miles. Nung bata-bata pa tayo, talagang maliwanag ang mga ito, no? Pinapaniwalaan, no? Nag-a-abide ang mga countries with regards to this law. Pero sa ngayon, nandyan yung China na hindi naman talaga marunong sumunod sa mga batas ng international law. Kasi ang sinusunod nila ay yung kanilang batas na sa kanilang lang naman yun. Ano? Kasi sa pagkakalang halimbawa ang batas dapat matawag yung batas dahil in conformity ang maraming nation, ang maraming tao, and so on. Kung halimbawa, ikaw ay gumawa ng isang batas na ikaw lang ang ikaw lang ang nag-create, pagkatapos hindi naman kinikilala ng ibang bansa o ibang nationality. So, hindi yan batas, no? Okay, so aliwan dito sa bansa, ikaw ay isang senator, gumawa ka ng batas na ikaw lang ang nagko-conform doon dahil ikaw lang ang gumawa, ikaw lang ang nag-approve. So, hindi mo mapipilit yung mga ibang senators, ibang Pilipino na sundin yan. Ngunit ang batas na yan ay, let's say, ginawa ng Senado, pagkatapos approve yan doon sa Congress, approve ng Presidente, pinagdebatihan. Siyempre talagang yan ay batas, dapat talagang applicable sa bansa natin kasi it was approved by our lawmakers. Okay? Ngayon, yung sinasabi ng China na 9 dash line o 10 dash line o meron daw na
11 dash line, sila lang yun eh. Okay. Ngayon, sana it's a simple thing para sa ating mga Pilipino na maka-China. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang lugar na yon ay nasa soberenya ng Pilipinas. Kaya walang kwan doon ang China. Ngayon, kung tayo ay Pilipino, suportahan natin ang Pilipinas. O, suportahan natin ang mga policy o yung mga instruction ng ating government. Dahil yan ay ating government. Okay? Kaya, lalong-lalo na itong mga kilalang tao, ito yung mga high government officials like Padilla at saka iba pa. Then dapat wag silang magpakita ng mga statement, whatever action na talagang nagpapakita na pabor sila sa China. Kasi pag ginawa nila, talagang maliwanag na sila ay traitor sa Pilipinas. Walang nationalism, walang loyalty, walang patriotism. Okay, so napakaliwanag yan. Okay, kaya ang first thing na isipin, anong kanyan, base sa international, sino ang may-ari nung Ayungin Shoal, base sa international, Pilipinas. So therefore, Pilipinas. Huwag natin questionin yung ginagawa ng Philippine government with regards dito. Ang questionin natin, yung mga ginagawa ng mga Chino na pumapasok sila sa ating teritoryo. So, yun ang napakaliwanag, ano? Okay? So, that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong lahat.